araw sa lahat. Napukaw po ang aking pansin nung nagkaroon ng press briefing si Senator Raffy Tulfo noong July 10, 2023. Marami rin po talagang katanungan ang naiwan sa akin, lalo pat puro negatibo ang nadinig natin patungkol sa isinagawang pag-rescue o raid ng joint operatives mula sa NCRPO and PNP-ACG. So alamin po natin kung ang mga sinabi ba niya ay naaayon sa batas o ito ay mga paratang lamang. Isa-isahin po natin. Now, marami pong katanungan na lumitaw sa aking isipan nung lumapit po yung isang Amerikano na victim po ng isang scam na galing po dun sa Pogo na ni-raid po ng mga otoridad. And nakita ko yung mga lapses and nakita ko yung mishandled, paano mishandled ng mga otoridad itong kasong ito. Maliwanag ko narinig sa iyo na ang sabi mo'y nakita mo ang mga lapses. At sinabi mo ring nakita mo ang pag-mishandle ng mga otoridad sa kasong ito. So, kung nakita mo ito, maaasahan ba namin na ikaw ay gagawa ng isang affidavit upang sabihin mo kung ano ang iyong nakita, kung ano yung mga pagkukulang na sinasabi mong isinagawa ng PNP-ACG habang ini-implement ang search warrant? Sinabi mo rin na nakita mo ang pag-mishandle ng mga otoridad sa kasong ito. Makakagawa ka rin ba ng affidavit o salaysay na nakita mo yung pag-mishandle, allegedly, ng mga otoridad sa kasong ito? Katulad na lang halimbawa yung mga taong nasugatan sa loob. Nagkaroon ng injury doon sa loob ng building. Nakita mo ba kung ilan sila? Nakita mo rin ba kung anong cause? Kung bakit sila nasugatan? Nakita mo rin ba kung paano ang sinasabing 48 na foreign nationals ay nagtangkang tumakas at tumalon sa bakod na puno ng barbed wire? Muli, sinasabi mo na nakita mo ang pag-mishandle ng mga authorities sa kasong ito. Pero alam mo ba na meron doong Human Rights Affairs Desk para mapangalagaan ang basic rights ng mga nasabing biktima? At nandun din ang representatives ng DSWD upang mabigyan ng pagkain, ng pangangailangan yung mga na-rescue na victim. So paano masasabing nagkaroon ng pag-mishandle ang mga authorities sa kasong ito? Sana ito ay nakita mo para masabi mong totoong nagkaroon ng mishandle ang mga otoridad, lalo-lalo na sa mga tao sa loob. Kung hindi mo kasi nakita ito, hindi mo dapat sinasabi na ito ay nakita mo. Dahil pag sinabi mong nakita mo, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay witness at ikaw ay may personal knowledge. Pero kung ito ay nabasa mo lang sa dyaryo, o nadinig mo lamang, o nakita mo sa video, hindi mo masasabing may personal knowledge ka. Kaya hindi mo masasabing nakita mo ang sinasabing pag-mishandle ng mga authorities sa nasabing kaso. Nakita ko rin po na kulang po sa coordination nung magsagawa ng raid yung ating anti-cybercrime group. Sinabi mo rin na nakita mo ang pagkukulang sa koordinasyon ng PNP-ACG nung nagkaroon ng pagpapatupad ng search warrant na inisyu ng korte. Pero alam mo ba na bago mai-issue ang search warrant, ang judge na assign na dinggin ang application for search warrant ay binubusisi ito. Dinidinig niya ng personal ang mga witness. At kapag naniwala siya na may sapat na basihan upang ma-issue ang search warrant, dun lamang siya magbibigay or mag-i-issue ng search warrant. So, paano masasabing may kulang sa koordinasyon? Alam mo rin ba na sinabi na ni Justice Yusek Nicolas T. na ang impormasyon patungkol sa Pogo Las Piñas ay nagmula sa PAGCOR? Paano magkakaroon ng pagkukulang sa koordinasyon kung mismong PAGCOR ang siyang nagsabi sa PNP na mayroon silang
nakuhang impormasyon tungkol sa alleged illegal activity sa nasabing lugar. At dahil sa information na ibinigay ng PAGCOR, nagsagawa ng surveillance ang PNP ACG. That's why I'm here to let you know na kami po, ang aking tanggapan, we will pass a resolution and a legislation para baguhin na po itong pulisiya sa pagkakandak ng raid, number 1. Sa kapag meron pong na-raid na pogo, paano ho ba i-handle? Mr. Senator, meron na po tayong batas dyan. Meron na po tayong Anti-Trafficking in Persons of 2003 at meron rin pong Expanded Anti-Trafficking in Persons of 2012. Kumpleto na po ito dahil meron rin pong revised implementing rules and regulations. Sa totoo nga lang po, ay meron na po tayong batas or procedure na pinapairal dito. Ang tangi na lamang po sigurong kulang kung nais po ninyong malaman, yung paano ba ito maisa sa katuparan. Katulad po nito, meron na po tayong implementing rules and regulations of Interagency Council Against Trafficking. So dito po kumpleto na po yung procedure. So kung ang problema niyo po ay sinasabi niyong procedural lapses, nandito na po lahat. Siguro ang dapat na lamang pong gawin ay kung paano ito ipapatupad ng mga miyembro po ng IACAT. Mas maganda po siguro kung aaralin niyo po ito kasi para makita niyo po na mukhang kumpleto na po pag sinabi natin pong standard operating procedure, nandito na po lahat. Isa po rito sa mga procedure na sinasabi ko po, maliwanag po sa batas. Ang sabi po, letter C or paragraph C, coordinate when necessary with other relevant agencies to facilitate the successful conduct of the operation. Ang ibig sabihin po, ang pag-coordinate ay kung kinakailangan lang po. Pero dito po, sa nakita natin sa Pogo Las Piñas, yung pag-rate po, maliwanag po naman na nakipag-cooperate sila at nakipag-coordinate sila sa PAGCOR. Meron din pong DSWD. So, ano pa kaya po ang kulang? Lalo pat dumulog naman ang PNP ACG sa korte para magkaroon po ng search warrant. And time again. Ito nga pong nakakatawa. Every time na meron pong nare-raid na isang establishmento tulad nito, isang pogo, na meron pong mga nagagamit na foreigners and Filipino alike sa pangluloko, agad-agad, matik, lahat ng mga Pilipino na nandoon, pinapauwi, they are considered as rescued victims at binibigyan pa ng ayuda. Not thinking, hindi iniisip natin mga otoridad na yung mga Pilipino doon ay pwedeng kasabwat talaga ng mga operators. Talaga po bang every time na kapag meron na huhuli, ang mga Filipino po ba ay tinuturing lang na victim at binibigyan pa ng ayuda? Pag sinabi niyo pong every time, ibig sabihin wala pong Filipino na nahuhuli at wala pong naaaresto para managot sa ginawang pang-scam. Pero parang hindi po ako sang-ayon dyan sa inyo. Dahil meron po tayong mga balita na meron pong nahuli. Isang Nigerian, kasama ang isang Filipina, na involved sa isang love scam. Nahuli po ito, pero yung Filipina po ay hindi naman po tinuring na biktima. Hindi na naman po siya binigyan ng ayuda. Imbes, siya po ay inaresto. Meron pa pong isa, 3 po ang nahuli sa Las Piñas dahil sa love scam. At meron din pong Filipina na involved dito. Ito po ay si Liana Veronica Padua, isang Filipina. Hindi po siya tinuring na biktima. Siya po ay inaresto para panagutin sa kasong ito. So parang hindi po yata tama na sabihin na pag nagkakaroon ng panghuhuli o pangre-raid, lahat po ng Filipino ay itinuturing na biktima at binibigyan pa ng ayuda. So nangyari, every single time, kapag meron ganito mga raid, lahat ng mga Pilipino, agad-agad, pinapauwi. Of course, I know na meron mga victims sa kanila. Of course, I recognize as victims, they should be helped. Bigyan ng assistance. Turing na bilang isang biktima. Kaawaan sila. Pero meron dyan na hindi mga biktima. And I found about that. Yan po ang aking target na tutuldukan ko. At gagawa po ako ng resolution. Pag-aaralan po ng aking legis group to make sure
Naku, Mr. Senator, marami na po yata kayong balak tuldukan. Kailangan dami na po namin nadinig sa inyong mga pangako. Tulad po doon sa ginawa nyo pong investigasyon patungkol sa Kuwait deployment ban. May problema pa po. Wala pa po yata kayo nagagawa. Baka pwede nyo i-report kung meron man. Isa pa po, nanggagalaiti po kayo tungkol sa jeepney modernization. Galit na galit kayo nun dahil ayaw na ayaw nyo po sanang ipatupad ito. Kaso batas na po. Siguro umasa po yung mga jeepney drivers natin sa mga salita po ninyo. Ang tanong natin, natuldukan nyo na po ba to? Mukhang hindi pa po kasi mukhang magkakaroon na naman ng tigil pasada sa araw ng SONA. Mukhang desperado na yung ibang mga jeepney drivers natin. Ano na po ba ang nagawa nyo dyan? Ngayon, ito po, tutuldukan nyo na naman. Ano po ba talaga ang uunahin ninyo? Pangatlo, ang dami nyo na rin pong isinawalat tungkol sa oil smuggling saka yung sa mga agricultural products smuggling. May nagawa na po ba kayo? May nabalangkas na po ba kayong batas patungkol dito? Ano po ba ang uunahin yung tuldukan? Ito nga po tungkol sa PNP-ACG, bagong-bago po. At tutuldukan nyo rin. Marami na po kayong isinagawang pangako noon para maisagawa yung batas. Meron pa nga po tungkol sa energy, tungkol sa problema sa kuryente. Pero, ano na po ba nasimulan nyo? Sana po malaman namin kung meron. Sana pag kayo po ay nagkaroon ng hearing patungkol sa Pogo Las Piñas raid, sana ma-practice na po yung decorum, yung protocol, yung proper procedure. At wala na sigawan. At sana wala na po yung mag-move for contempt kapag ka po hindi nasasagot ng miyembro ng kapulisan. Sana doon tayo sa katotohanan lang. I hope sa hearing po na ito ay wala na pong sigawan, wala nang murahan, at wag nang daanin sa init ng ulo. At gagawa po ako ng resolution, pag-aaralan po ng aking Legis Group to make sure na kapag magkaroon na ng raid, maayos yung raid, and then hindi na po gagawin parang gatasan lang ng mga raiding team itong ni-raid nila ng mga establishmento. Even while we speak, I'm very confident, 13 days na po, nagkakaroon po ng tawaran. I'm serious about this. And I have proof, but right now, hindi ko po pwede i-divulge yan, na yung mga foreigners na nandoon, hinihingian ng pera bago sila pakawalan at i-repatriate. Yung mga local na mga Chinese na nandoon, hiningian ng pera bago sila pakawalan at papalabasin ang victim. Even doon sa mga Pilipino, hinihingian para palabasin silang victim. Ginagawa lang gatasan, ginagawa lang moro-moro at lokohan itong ginagawang raid ng ating mga otoridad. Maliwanag na sinabi nyo na very sure kayo na noong mga oras na yon ay nagkakaroon ng tawaran. In other words, it's a crime. Alam nyo na pala. Sinabi nyo, very sure kayo. Bakit hindi nyo pinahuli? Pwede naman pinahuli yan. In flagrante delicto. Caught in the act. Bakit kaya hindi nyo pinahuli? Ngayong alam po ninyo, bilang senador, willing ba kayo magsampa ng kaso dahil may alam kayo na tawaran sa loob? Maliwanag sa sinabi nyo na alam nyo na nagkakaroon ng tawaran. Noong mga oras na yun na nagsasalita kayo, sinasabi nyo na nagkakaroon ng tawaran. Malaki po ang sinisira ninyo. Institution po itong sinisira ninyo. PNP po. Mas maganda po nga sana kung habang nagsasalita kayo dyan, dahil alam nyo na very sure kayo na totoong nagaganap, sana pinahuli nyo na. Sana nag-utos na kayo na hulihin dahil caught in the act yun kung nagkataon. Gano'n ba kayo kasigurado na sinasabi nyo na nagkakaroon talaga ng tawaran? Resulta, bago PR, bago salita, bago press briefing, documents, evidence. Puro plano lang yung pinagsasabi ninyo. Kailan kaya matutupad? Ano ba yung ebidensya nyo? Nandun ba kayo? Nadinig nyo ba? Personal nyo bang nadinig? At nakita yung sinasabi nyong tawaran?
O nakikinig lang kayo sa bulong-bulungan? Nakikinig na nga kayo sa bulong-bulungan, wala pa kayong dokumento. Kung wala kayong ebidensya, better keep your... Mr. Senator, sinasabi nyo na meron kayong proof, meron kayong pruweba at hindi nyo lamang ma-divulge. Kokopyahin ko po yung salita po ninyo. You've been mentioning that, I think 5 times na, yung Supreme Court ruling. So kung nagbabanggit po kayo ng Supreme Court ruling, pakibigay po sa amin yung ruling na yon. Yung GR naman nga sinasabi ni Senator Win. Otherwise, huwag niyo na pong gamitin yung sinasabing Yes, Mr. palagi niyo Chairman. paulit-ulit for the fifth times yung sinasabi niyo meron pong Supreme Court ruling. So kung meron pong Supreme Court ruling, nasaan? So before you, sorry Attorney, before you open your mouth, dapat Yes, Mr. Chairman. alam mo sinasabi mo at back up yan ng dokumentong meron ka na sa harap mo na ginagamit mo na sinasabi mong Supreme Court ruling. Yes, Mr. Chairman. So, wala ho kayo noon? Uh, Hindi mo not with matandaan? me- Not with me right now, Mr. Oh, Chairman. so next time, you're a lawyer. Dapat pag nasa korte ka, di ba? Pag magbanggit ka ng Supreme Court ruling, sasabihin mo yung ruling na yon, mag-specify mo kung ano yung ruling na yon. Di ba? Ganun dapat pag ang patakaran, being a lawyer. Well, preferably, Mr. Chairman. Di ba? Preferably. Yeah. Dapat.